Hi, hello, good morning. Welcome back again to Yad's Toolshed. So, ito yung topic natin ngayong araw. Ito yung tinatawag nating battery coulometer. So, pag-uusapan natin dito yung pag-wiring nito, yung wiring diagram niya. Itong coulometer na to ay compatible sa mga multiple batteries na ginagamit natin sa araw-araw. May it be lead acid, lithium, and other battery types. This battery coulometer is unique. Napakaraming features niya. Meron siyang monitoring sa discharging at sa charging. Kapag nasa charging siya, yung color setting ng monitor ay nagte-turn into green, gaya ng nakikita nyo ngayon. And kapag nasa discharging naman siya, ay naka-color blue siya. So maya-maya makikita natin. Meron din itong remote real-time monitoring. So, napaka-accurate ng reading nito sa battery voltage natin. Papakita natin mamaya. And also, meron din itong monitoring sa volts, amps, and watts, and battery level ng ating battery. And also, yung time niya, as well as yung ampere hour or AH ng battery. So, saan ba ito ginagamit? So, depende sa inyo kung saan nyo gagamitin. However, ang coulometer na to is, purpose lang talaga nito is yung real-time monitoring para ma-detect nyo yung current na pumapasok o lumalabas sa ating mga setup like dito sa ating solar, yung detection ng current, yung wattage, yung amps, so on and so forth. And also, sa real-time monitoring nito, ma-access nyo ito through Bluetooth, through LAN, and sa Wi-Fi. So, napakagandang item or gadget na gamitin para sa solar natin. However, take heed dahil medyo may kamahalan yung ganitong coulometer. So, mabibili nyo ito depende sa shunt na gusto nyo. Meron 100 amps, 200 amps, and 400 to 600. Parang ganyan yung mga pilian niya. So, kung hindi naman masyadong kalakasan yung paglalagyan nyo ng setup, I suggest go for 100 amps. Katulad ng pinapakita natin dito, ito ay 100 amps na coulometer. At kung bibili nyo ito sa Shopee, price ranges to 2,200 plus. Yung brand na Jungtech. Yung Jungtech na 100 amps katulad ng ginagamit natin dito is 2,200 plus. So, depende yan sa shunt na bibilhin mo at kung anong brand. And maybe sa ibang platform na store, hindi natin alam kung ano yung price nila. So, wag na nating patagalin. I-discuss na natin yung wiring diagram nito. And hindi na natin siya tatanggalin dahil nakaset up na ito. Medyo mahihirapan tayo kung tatanggalin pa natin lahat at i-reinstall. So, binuksan na lang namin ng kasama natin dito yung shunt para maipakita sa inyo yung wiring niya. Napakadali lang naman ang pag-wiring nito. So, sa una yung pagbukas nito, meron itong sampler or shunt. Diyan makikita natin yung 50 amps, 100, 400, and 600 amps na sampler. Yung block na yan ay nabubukas lang yan, natatanggal lang yung takip niya. At pag binuksan mo yan, ito yung makikita mo sa loob niya. Yan yung 100 amps na sampler na ginagamit natin. So, yan makikita nyo. Meron dyan sa taas na tornilyo. At merong mga connection. Dito, meron dyan nakakonect. Yung nakakonect na yan na block, yan, papunta yan dito sa mismong monitor niya na coulometer dyan sa ilalim. Nakakonect yan dyan. Yan yung connection niya dito sa ating sampler papunta dun sa unit natin, dun sa coulometer. And also, itong sa taas na may red wire, ay nakakonect din yan sa main positive ng ating battery. Ito, yan, ay nakakonect yan sa ating battery, sa negative side ng battery natin. Dito, kasi, medyo masikip yung, yung natin dito, mga lalagyan. Kaya, hindi na namin tinanggal. So, yan, nakakonect yan. Meron lang kaming terminal dyan na ginamit na connector. Pero, nakakonect yan sa battery natin. And ito naman, ito na yung connection papunta sa ating solar charge controller. Yan. Mapapansin nyo, dito yan nakakonect. Yan, sa negative side ng solar charge controller natin. And ito naman, para mabuhayan lang yung natin, coulometer, nakakonect yan, red wire na yan,
sa ating positive side ng ating main battery. Yan dito. Yan dyan. May mga ano kasi to, may mga connection. So, nakatago na yung iba. However, madali lang naman. So, dyan yan nakakonect sa main positive ng ating battery para ma-power on yung ating coulometer. Okay. So, dito sa main ano natin, sa main window, dito sa left side makikita natin may mga nakadrawing dyan, yung internet, yung charging, yung bell. So, yan. Wala namang ano yan, hindi naman yan na ilaw dahil naka-drawing lang. So, sa taas yung coulometer, may date siya and time, of course, and yung Bluetooth sign, the LAN and the Wi-Fi. And dito makikita rin natin yung voltage, yung charging, yung amps, at gumagalaw yan, nagbabari depende sa charging na nagaganap, yung wattage, yung hour and yung minutes. So dyan sa set, pag pinasok mo, nandyan yung sa settings nya, yung factory reset, alarms, battery level, language, so on and so forth. So yan, madali lang naman ito ang pagsiset. Kung gusto mo lang pasukin, kiklik mo lang yung up arrow and yung down arrow nya para ma-change mo. So yan, sa ngayon makikita nyo ay nasa charging mode siya. Yan yung pumapasok 12.78 volts and yung amps na pumapasok is 2.24 amps. Ayan, makikita natin dyan, medyo mababa pa. And also yung sa wattage natin, dito accurate yan, 2.3 amps. Yan, makikita nyo dito 2.24, gumagalaw din yan. So 28.627 watts yung pumapasok sa ating battery galing sa ating solar charge controller. And yung battery niya is 85%. Yung hour, yung minute, and of course yung ampere hour dito sa right lower corner. 256.89 AA. So okay. So very practical and very accurate yung ano niya, reading. Dito naman sa network reset, reboot, battery level, battery capacity, yung alarms, color scheme, nababago rin siya, yung display at yung password and yung reset natin. Reset sa kanya. Okay? So, ngayon, bago yan, ay balikan muna natin dito sa, sa main view niya. Dito nga rin pala yung yung information niya, yung model makikita natin dyan. Serial number, yung mode, yung name, and yung IP. So, may IP address siya. Ayan, so napakadali lang nitong gamitin at sa una lang ang iseset lang natin dito manually is yung battery level niya at yung battery percentage. Yun yung manually na i-input natin sa kanya sa unang gamit natin sa kanya. So hanapin natin yung battery level. Okay, so yan, battery level. Okay, so yan, makikita natin yung battery level set to 0 to 100%. So, dyan kayo magse-set up. Yan, pag binaba nyo yung arrow, bababa siya. Pag yung sa up, aakyat siya. So, dapat meron kayong multimeter to check kung ilang voltage yung battery natin para mailagay natin yung accurate input ng ating battery. So, dito also, ilalagay din natin yung battery capacity. Yan. Makikita natin dyan naka 302 AH dahil yung battery natin na ginagamit is 302 AH. So, kung anong battery na gamit nyo, yun yung ilalagay nyo dyan. Sa pag-change nyan, click nyo lang yung OK at lilipat yan sa digits kung saan nyo siya gustong baguhin. Okay, so dito naman tayo sa labas. Meron din siyang makikita natin dyan, yung alarm, color scheme, display, password, and yan, yung alarm. Hindi na natin na iisa-isahin dahil it will take more time, pero napakadali lang naman ito. Kayo na ang mag-discover halimbawa kung ano yung gustong sa alarm o kung ano yung mga gusto nyong baguhin sa kanya, ay pwede naman itong i-customize. So dito sa color scheme, pwede nyo rin siyang baguhin. Yan yung light scheme nya, puti, at yan yung nya, yung display nya. So kung okay yan sa inyo, pwede rin. Pero yung battery na color, hindi na babago yan, green yan. And kung gusto nyong ibalik, pasok ulit tayo sa color scheme, then balik natin sa dark. Mas maigi siguro yung dark para mas maganda yung contrast nya, mas nakikita yung mga digits.
So dyan, meron tayong charging na 80%. Color green yung battery. And also dito, kung mapapansin nyo, obserbahan nyo yung ano natin, monitor. Pag binaba natin yung solar panel, dyan, makikita nyo, naka-color green yan. Pag binaba natin yung, ayan, nag-color blue siya. Nag-color blue siya dahil wala nang nahagip na charging, nakababa na yung ano natin, yung solar panel breaker. So, for example, pag gabi, ganyan siya, pag discharging siya. Makikita nyo dun sa taas may nakalagay DIS or discharging. At pag inakyat natin yung ano, yan, yung breaker, babago yung kulay niyan. Babalik yan sa dati na color green. Yun, charging na naman siya. So, by color pa lang, makikita nyo na kung nagcha-charge yung battery natin from our solar panel through our solar charge controller or nagdi-discharge. So, napakagandang gamitin ito. At meron din itong application sa ating mga cellphones na pwede mo siyang makonect anywhere in the world. Basta meron kang internet ay pwede mo siyang ma-access. So, real time, makikita natin dyan 12.75 din dito sa kabila. So, makikita natin, mariread natin. So, kahit may trabaho tayo, busy tayo, hindi natin naasikaso yung setup natin. Anywhere, basta may internet tayo, ay maa-access natin yung nangyayari sa ating setup. So, isa to sa pinakamagandang features dito. Dahil katulad ko, hindi naman lahat ng oras ay nandito tayo sa toolshed. So, may trabaho rin tayong inaasikaso. But at any given point in time na pag naisip ko kung kumusta na kaya yung charging, ano na kaya ang nangyayari, yan, maa-access natin siya dito sa ating mga cellphones. Not just through Bluetooth, but also sa internet. So, dito, madali lang naman tong i-connect. I-install nyo lang yung icon, yung application, dyan, nakita nyo kanina. So, kung i-connect mo siya, yan yung pinakaunang makikita natin sa screen. No devices added. So, mag-a-add kayo ng device. At hahanapin nyo yung colometer na binili nyo. Kung ilang shunt yun, kung ilang sampler. Yan, bawa yan. So, ito yung napili natin. Ito yung natin, sampler. So, click nyo yan. Then, yung connection method, i-click nyo lang yan. And, yan, successfully, it will load. O, yan. Pag loading yan, papasok na yan. So, hingihan kayo ng password. You can enter the password. Pero, yung password dito ay hindi sa cellphone nyo or sa ibang device. Nandito sa unit. Kita nyo dyan. Yan. Yan. Yan yung password niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan yung i-enter nyo dito. Pwede nyo naman yung baguhin kung gusto nyo. So, yan. Nakapasok na tayo sa ating battery colometer and accurate na nababasa na yung lumalabas, pumapasok sa ating mga batteries and other details na nangyayari sa kanya. Okay? Dito sa settings, yan. Nandito na yung mga parameter setup ng natin, colometer. Dito makikita natin yung restart, communication network, yan, yung configure network. Ipapasok nyo lang yung internet name nyo at yung password and then makakapasok na siya through internet. So, napakadali lang. Ganun lang po ang pag-connect. Pwede nyo rin siyang i-share device kung gusto nyo. So, ganyan. Medyo lang siya complicated sa una pero makukuha nyo rin yan along the way. At meron ding itong nakasamang manual if ever na hindi nyo makuha sa una. Meron din siyang QR code para ma-share yung device kung meron kayong paggagamitan ng ibang cellphone or unit kung dalawa yung unit mo. So, yun lang naman ang mga parameter settings nito dito sa kanyang settings na makikita natin dyan. Pwede nyo na lang i-reconfigure or i-customize. Depende sa kung anong gusto nyong i-set up sa kanya. By the way, for better information and understanding, ilalagay ko dito sa screen yung diagram niya. Yan. Sana makita nyo dyan. Para mas lalo nating maunawaan yung connection diagram nitong ating colometer. Pwede nyong screenshot yan and save nyo. Or you can save this video. Para if ever meron kayong mabili ng ganito, so meron na kayong at least guide kung paano siya sineset up. Okay, so dito makikita natin sa screen 2.3 amps yung sa solar charge controller natin, yung pumapasok sa ngayon. At dito sa kabila sa colometer ay 2.26 amps. So, very accurate siya. Konting-konti lang ang niya pagitan para maging perfect.
And okay lang naman yun kasi kahit may kamahalan siya, makikita mo naman na talaga lahat dito. So wala ka nang hahanapin pa sa mga information dito na kailangan natin. Okay, now let's discuss the most important thing dito. Kasi kung hindi nyo ito makuha, magiging useless yung ano natin, yung colometer. So dito, kung mapapansin nyo, dito sa left natin ay may isang cellphone. So dyan sa taas, makikita nyo yung Bluetooth. Yan, yung Bluetooth sign. So ibig sabihin, nakakonect tayo sa Bluetooth while dito sa right natin na cellphone ay naka Wi-Fi connection tayo dito. So, yan yung ano niya, difference. So, ito yung pagkakaiba niya. Connected siya through Bluetooth and ito namang isa sa internet. May isa pang connection nito, yung magko-connect ka sa LAN or local area network na dapat parehas ang internet na naka-connect sa ating colometer at cellphone. So, kapag iba yung ano mo, internet mo, hindi ka makaka-connect sa kanya. So, yan yung pagkakaiba din ng isa. So, kung medyo malito kayo, may tatlo kasi ditong connection. Yung Bluetooth, yung Wi-Fi, at yung LAN. May pagkakaiba-iba po yan. Yung LAN, dapat parehas yung internet ng unit at yung cellphone nyo bago ka makakonect. While kapag hindi ka na makaka-connect. Dito, makikita nyo, meron tayong Bluetooth, Wi-Fi LAN, and Wi-Fi 1. So, yan ang mga connection na dapat na ma-discover natin kung saan ka dyan para makakonect tayo ng maayos sa ating colometer. Okay, so ngayon, ibabalik natin yung connection. So, dito sa right side, i-connect natin siya sa internet para ma-access natin yung colometer natin. Then, dito naman sa left ay sa Bluetooth. Yan. Yung left side, yan. Nag-connect na siya sa internet at naglo-loading na siya. And dito naman sa kabila, ay i-connect natin siya sa Bluetooth naman. Yan. Loading naman din siya. So, yan. Both are connected na in different connections. Sa Wi-Fi, itong sa right. And sa Bluetooth naman, itong sa left. So, makikita nyo naman dyan is parehas lang naman yung details dyan na makikita nyo. Ayan, Bluetooth yan. And the same connections and yung details ay pare-parehas lang naman. Kung ano yung nasa colometer natin, yan din yung lalabas sa ating mga cellphone. Okay, so maganda. Overall, okay naman siya. Magandang gamitin. Yun nga lang, medyo nakakabutas ng bulsa. At any rate, kung meron kayong budget, I'll go for this. Colometer. Maganda siyang gamitin. And okay naman yung niya, overall experience natin dito. So yan, dito i-check natin para mas makita nyo ang yung accuracy ng natin ng voltage meter. So dito makikita natin is 12.75. So tingnan natin dito sa colometer natin 12.73. So 0.2 lang yung difference. 12.74 and dito sa ating 12.73, so 0.1 lang nga So napaka-accurate po ng reading sa voltage nito. So maganda. So very reliable yung information na ibibigay sa atin regarding sa capacity or voltage ng ating battery. So okay. Okay, so subscribe lang po kayo dyan para ma-update kayo sa mga future content natin regarding solar setup. So everyone, God bless, keep safe, bye!